Bale eater yun. May tendera akong mag-asawa at stay-in sila. May kapitbahay kami na bagong lipat din doon, pero mas nauna lang daw yon ng halos 1 buwan. Babae yon, Sir Bob. Mukha namang bata pa kasi hindi mo iisipin na may asawa na rin. Kaso palagay ko, dalaga pero may edad. Siya lang kasi ang naroon palagi. Itong mag-asawang tauhan ko, may itsura naman. Yung lalaki medyo matipuno. Pero kahit ganoon, hindi naman ako na-attract doon. Mas gwapo kasi yung asawa ko sa kanya. Mabalik tayo sa kwento. Palaging bumibili sa pwesto namin noon yung babaeng kapitbahay lang. At dahil taga Bacolod yung mag-asawa, dito na nga namin sa pwesto pinatira para may bantay kapag umuwi kami. Sa Avite ang bahay namin, pero malaki naman yung pwesto kaya doon ko na pinatira yung mag-asawa. Kaso, palagi kong naririnig na nagbabangayan yung dalawa, kaya binabawal ko kasi nakakahiya sa mga kumakain. Sabi ko pa nga huwag inilalathala ang pagtatalo nila sa labas at sila rin ang kahiya-hiya. Hanggang isang umaga ay naabutan namin itong si Yoli tinaralakan yung babae sa kabilang kanto. Hinila ko nga para patigilin. Galit na galit talaga siya, Sir Bob. Ang sabi niya, inaakit daw niya si Johnny, kaya ganun. Napapakamot na lang sa ulo itong asawa niyang lalaki dahil sa hiya. Yoli, tumigil ka nga sa apraningan mo. Yang bibig mo alam mong dayo tayo dito. Baka mamaya mabalis ka nun. Saad ni Johnny sa asawa niya. Ano ba yung balis? Hindi ko kasi alam yun at nun ko lang narinig. Ang sabi ni Johnny, parang usog daw. Kapag malakas ang nakadali sa'yo, ay posible kang mamatay. Marami ang hindi naniniwala sa mga ganon. Pinagsabihan ko rin si Yoli na huwag basta-basta manggagalaiti dahil hindi naman niya kilala yung babae na ngayon ay masama ang tingin sa kanya. Hinila ni Johnny ang asawa sa kusina kaya naiwan akong nakatayo doon. Naroon pa rin yung babae at para bang nakaramdam ako ng konting takot dito. Kakaiba kasi yung tingin niya at unti-unti papalapit pa kaya napaatras ako. Umorder ito ng ulam sa eatery namin. Ako na yung humingi ng dispensa para kay Yoli. Pasensya na ho kayo sa tauhan ko Malamang ay nagdilihi kaya ganon. Mahinahon kong sabi sa kanya. Hindi naman kayo ang nag-iskandalo. Bakit kayo ang nagsasalita? Sumagot siya ng ganon. Medyo natawa na lang ako at binigyan ko pa siya ng sabaw. Nagpasalamat ako sa kanya tapos ay umalis na rin. Dinig ko pa ang sigaw ni Yoli sa asawa. Medyo magandang lalaki kasi ang asawa nito at matipuno pa, kaya napakasilosa. Matapos ang tanghalian ay inutusan ko nga itong magpunta ng palengke para bumili ng kulang. Pumayag naman siya. Nakita ko rin, sir, yung babae na pumara ng tricycle. Siguro ay aalis din. Kaso, nasa labas na pala si Yoli at pilit na pinapababa yung babae. Hanggang sa hinatak pa niya para malabas nga. Nagulat ako kaya lumapit ako dito. Sinuway ko nga siya at sinabing sa iba na lang sumakay. Pero ayaw nito. Hanggang sa nahulog nga yung babae sa labas at nagdugo yung tuhod niya. Nakita pala ni Johnny kaya hinila nito yung asawa at pinagsabihan. Nabigla kami dahil sinabunutan ng babae si Yoli kaya halos mapaliyad ito. Mabuti at nahila ni Johnny yung asawa niya. Pinigil ko rin. Nakakahiya talaga si Yoli, Sir Bob. Hindi kasi nilulugar ang tapang. Wala namang ginagawa yung tao pero pilit pinababa ng tricycle. Tumigil ka na, sabi. Kapag ikaw may nangyari sa'yo, hihiwalayan talaga kita. Nagalit na si Johnny dito. Kinumusta ko yung babae na may sugat sa siko at tuhod. Masama ang tingin nito kay Yoli. Bago umalis ay may sinabi siya kaya ako ang natakot para sa tindera ko noong mga oras na yon. Narinig ko pang sabi niya na magsisisi ka, tandaan mo ang araw na to. Matapos nun ay bumalik siya sa bahay niya. Umiling pa yung mga kumakain.
Ang dinig ko pang sabi ng ilan kilalang tahimik yung babae, pero may sa misteryoso daw yon dahil madalang lang lumabas ng bahay. Alam nila dahil mga kapitbahay lang din nila ang mga nagkakainan dito sa eatery. Kinabukasan sir, napansin kong may mga pasa si Yoli sa braso. Hindi ko muna tinanong dahil baka may dalaw lang. Pero pati sa binti niya ay meron na rin, kaya hindi na ako nakatiis. Tinanong ko kung paano siya nagkapasa, kung sinaktan ba siya ng asawa niya. Pero nagkibit palikat lang siya at umiling. Sabi niya ay hindi naman daw masakit. Nakapagtatakang hindi masakit ang lalaki kasi ng mga pasa niya sir. Parang mas malaki pa sa piso. Tinawag ko yung mister ko at pinakita yung mga pasa ni Yoli. Nagulat rin siya. Hanggang sa magkamot si Yoli at doon na nga nagsimula ang lahat. Makati daw, tapos mas lalong lumalaki kada kakamuti niya yon. Napansin ko naman yung babae na nasa tapat, nakatingin sa gawin namin. Nakatayo lang siya doon sa loob ng bakuran niya. Hindi ko maipaliwanag, pero iba na yung kutob ko doon. Para siyang may pinagmamasdan. Hanggang sa sumapit na yung gabi. Mas dumami pa yung pasa niya at wala siyang tigil kakakamot. Naawa na ako kaya dinala na namin siya sa ospital para ipa-check up. Pero hindi kami maapaniwala dahil ang sabi ng doktor, maayos daw ang lahat ng test niya. Wala siyang kahit anong sakit. Binigyan lang siya ng pampahid para sa kate at pasa. Magpahinga lang daw siya at gagaling din yon. Hindi ako maapaniwala dahil yung itsura talaga ni Yoli ay parang may sakit. Narinig na lang namin siya na sumigaw tapos para siyang nababaliw. Natutop ko yung bibig ko dahil sa nangyari. Tumawag yung doktor ng mga nurse at ibang staff para patigilin si Yoli sa pagwawala niya. Hinawakan ito ng mga pumasok na nurse pero tinulak lang niya lahat sila. Napaatras kami dahil nanlilisik na ang mga mata niya. Kahit yung asawa niya hindi na siya malapitan. Kaya ang ginawa namin ay nirestrain o tinali si Yoli. Nang mapagod ay pinalabas na ng doktor. Bulong sa amin ng isang nurse, baka daw hindi doktor ang kailangan nito. Natigilan pa si Johnny at napatingin din ako sa nurse. Ang tanong ko kung anong ibig niyang sabihin. Tugon ng nurse, may kilala daw siya na naging ganon. Kaya sa albularyo daw kami lumapit dahil baka hindi lang siya malunasan sa ospital. Baka nakulam siya. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Tinawagan ni Johnny yung nanay ni Yoli at sinabi ang nangyari sa anak nito. Inilabas na namin ito ng ospital dahil natatakot na rin ang mga nurse. Mula sa malayo ay nakita ko yung babae na nakaalita ng tindera ko. Kaya nagkaroon ako ng kutob dahil doon. Ang sabi ng asawa ko ay huwag akong makialam sa mga ganong bagay. Dahil kung totoo nga raw na kinulam si Yoli ay baka pati kami ay madamay. Tinawag ko si Johnny para sabihin na maipag-usap doon sa babae na nasa kabilang bahay. Nang makita kasi kami nitong nakatanaw sa kanya, ay agad itong umalis at pumasok sa bahay. Huwag ka nang makialam dyan. Mahirap yan. Bili ng mister ko. Kaya ang sabi ko ay hindi ako makikialam. Ang gusto ko lang kung yung babae nga ang may gawa ay maipag-usap sila at humingi ng pasensya para matapos na ang lahat. Pero hindi naman yun ginawa ni Johnny. Naipag-usap nga siya pero hindi para makiusap, kundi para takutin yung babae. Kaya mas lalong lumala tuloy yung sakit ni Yoli. Halos hindi na sila nakakatulong sa eatery ko at minsan nakakaabala na sa mga tao dahil sa malakas na pagsigaw nito. Kaya nagkasundo kami ng mister ko na pauwiin na lang sila sa probinsya para doon na ipagamot si Yoli. Hindi rin kasi dinala ni Johnny ang asawa sa albularyo at kaya na raw yun ng mga nabibiling halamang gamot sa Quiapo. Parehas ng matigas ang ulo nilang mag-asawa. Hinang-hina na si Yoli, kaya kahit nalabag sa kalooban ng mister ko ay pinilit ko siyang dalhin sa babae na nasa kabila. Tiyak na ito ang may gawa ng lahat ng pangungulang. Nagulat ito nang mabungaran kami sa pinto. Nakiusap ako kahit nagalit ang ekspresyon niyang nakatingin sa amin.
Pinilit ko pa rin dahil naaawa na ako kay Yoli. Pero ipinagtabuyan lang kami nito. Nagalit pa nga yung mister ko nang malaman yung ginawa ko. Gusto ko lang naman tumulong, Sir Bob. Pero mas mahirap pala na yung tinutulungan mong mapagaling, siya mismo ayaw rin pagalingin ang sarili. Kaya nagpasya na kaming pabalikin ang mga ito sa kanila. Mahirap na nga at baka madamay pa kaming mag-asawa. Magbuhat nun ay hindi na rin namin nakita yung babae sa tapat ng eatery na hindi man lang namin alam yung tunay na pangalan. Naging matumal din ang bentahan sa eatery, kaya naman makalipas ng ilang buwan ay umuwi na rin kami dito sa Samar. Dito na kami nagpatayo at nagpatuloy sa aming negosyong kainan, na hanggang ngayon awa naman ng Diyos ay malakas. Wala na akong naging balita pa doon sa babaeng kapitbahay namin sa Manila. Hindi ko na rin alam kung anong nangyari doon sa mag-asawang Yoli at Johnny. Ilang taon na rin kasi ang nakalipas, mga 12 years ago na rin. Pero sana ay gumaling nga si Yoli at tinigil na ang pagiging selosa at takaw gulo. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat. Ako si Rita. Ang ibabahagi kong kwento ay hango sa tunay na nangyari sa akin. 18 years old pa lang ako nito. Ngayon ay nasa 40s na at may sariling pamilya. Nagdesisyon akong ibahagi ito para maging babala na rin sa lahat na hindi lahat ng kaibigan ay tunay sa iyo. Bali best friends kami nitong babae na tawagin nating Lorena, hindi niya tunay na pangalan. Hindi ko alam na may lihim pala siyang inggit sa akin dahil siguro may mga magulang pa ako at maayos na buhay. Hindi tulad ng sa kanila na salat at parating nag-aaway ang mga magulang. Kahit na ganoon ay hindi ko naman siya tinuring na iba. Kung anong meron ako ay ibinabahagi ko sa kanya dahil para ko na rin siyang kapatid. Pero mali pala ang inaakala ko. Hindi ko alam na lihim na pala siyang naiinggit sa akin. May isang bagay kaming hindi napagkasundoan at doon nagsimula ang lahat. Nagalit siya dahil nasabi ko sa nanay niya na meron na siyang karelasyon at hindi ko naman inaasahan na hindi pala niya yun nasabi sa mga ito. Nagulat ako nang magpunta siya sa bahay at may pasa siya sa muka. Sinaktan daw siya ng tatay dahil sa sinabi ko. Humingi ako ng tawad sa kanya, Sir Bob, pero nagalit siya. Umiwas si Lorena kaya nalungkot ako. Hanggang isang gabi, nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan at ulo. Nagsusuka rin ako pero hindi ko alam kung bakit. 2 araw ko nang iniinda yun. Parang napaabigat ng ulo ko kaya hindi na ako makatayo. Hindi na rin ako gaanong makakain at makainom man lang ng tubig. Kada may kakainin ako ay isinusuka ko lang. Dito pala kami sa Pampanga. Mabuti na lang at marunong ang lola ko sa mga ganoong bagay. Nagtatawas kasi siya noon, kaya doon ako dinala ni nanay at tatay. Nagulat pa sila dahil imahe ng isang tao ang lumitaw sa kandila na ipinatak sa tubig. Nag-uusap sila kung may nakaaway raw ba ako o may nakasagutan. Hinang-hina na ako noong mga panahon na yon, kaya hindi ko maidilat ng mabuti yung mga mata ko. Ramdam kong niyakap ako ni nanay, kaya isinandal ko ang ulo sa dibdib niya. Ang sabi ni Lola ay babae nga raw ito at galit na galit sa akin. Ipinagpantay pa nito ang mga daliri ko sa kamay. At totoo nga, hindi iyon pantay, senyales na kidulam ako. Mabuti at may kaalaman si Lola kung paano ito matatalo. May isang kwintas siya na inilabas at dinasalan niya ito nang hindi ko maunawaan na salita. Tapos pati ang isang baso ng tubig ay may ibinulong siya at pinainom yun sa akin. Sabi nito na ubusin ko raw ang tubig. Nang mainom ko ito ay parang guminhawa ng konti yung pakiramdam ko. Nay, anong mangyayari sa anak ko? Tanong ni nanay kay Lola. Ang sagot naman niya, nakaalis na ang gumawa nito sa kanya. Babalik lahat yan sa nag-utos na kulamin si Rita. Yun ang sagot ni Lola sa nanay ko. Nakatayo ako pero mahina pa rin ang mga tuhod, kaya todo alalay sila sa akin.
Ilang araw ang lumipas at naging maayos ang pakiramdam ko. Bumalik yung gana ko sa pagkain dahil sa isang bracelet na pinusuot sa akin ni Lola. Dinasalan daw niya yon at may proteksyon. Nakita kong dumaan ng nanay ni Lorena kaya tinawag ko ito. Kinumusta ko siya. Ang sabi ng nanay niya ay malubha raw si Lorena. Kaya naman nagtaka ako. Nagkasakit siya nang hindi ko alam. Hindi kasi kami nagkausap ng ilang araw dahil sa pagkakasakit at panghihina ko dahil sa kulam. Ang sabi pa ng nanay niya ay bigla raw namayat si Lorena. Hindi makakain ng maayos at idinadaing ang sakit ng ulo na para daw mabigat. Napaisip ako, hindi kaya yung best friend ko ang tinutukoy ni Lola? Tinanong ko si Aling Agnes kung pwede bang dalawin ko si Lorena. Pumayag naman siya. Tumingin ako sa muka ni Aling Agnes pero nakayuko lang ito. Doon ko nga nakumpirma. Nagpaalam ako kina nanay at tatay. Nung una, ayaw pa nila akong payagan. Pero nakiusap ako ng maayos kaya sa huli ay sumang-ayon naman sila. Kinabukasan noon ay dinalaw ko si Lorena. Sabi ng tatay niya ay nasa loob ito. Dahan-dahan pa akong pumasok sa loob ng bahay nila at napaiyak ako sa itsura ng best friend ko, Sir Bob. Sobrang payat niya at hindi na makaupo. Nakahiga lang siya. Nang lapitan ko, bigla siyang umiyak. Hindi na rin siya makapagsalita ng maayos. Hindi ko kinaya na tingnan siya kaya lumabas din ako agad. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi. Nangihina ako noon sa sitwasyon niya. Lumipas pa ang ilang araw, nabalitaan ko na lang na bumigay na ang katawan ni Lorena. Hindi ko yun matanggap. Napanaginipan ko siya bago yon. Nagsasorry siya. Nasagot yung tanong ko kung siya ba talaga ang may gawa noon sa akin. At sa hindi inaasahan ay bumalik sa kanya ang kulam na dapat ay para sa akin. Nagpunta ako sa burol niya pero hindi ko tiningnan yung kanyang itsura. Nangihinayang ako sa masaya at tunay na pagmamahal ko para sa kanya. Pero hanggang alaala na lang ang lahat ng yon. Pati sa huling araw niya ay nasa malayo lang din ako. Umiiyak dahil sa pagkawala niya. Isang simpleng kasalanan, ang sobrang inggit. Pero naging napakalaki ang kabayaran. Ipinagdasal ko ang kaluluwa niya na sana ay humimlay at matahimik na siya. Naiwan pa nga ako doon nang mag-alisan na ang mga tao. Lumapit ako sa puntod niya at saka ko siya kinausap. Sana ay mapatawad niya ang sarili niya dahil nangyari na ang nangyari. Sana nga ay tahimik na siya kung nasaan man siya ngayon. Paminsan-minsan ay naiisip ko pa rin siya. Mas nangibabaw pa rin yung pagiging kaibigan ko sa kanya kesa sa pagpapakulam niya sa akin. Magandang araw, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Libangan ko kasi ang makinig at magbasa ng mga horror stories. Madalas na akong ditong naatutok sa channel nyo kapag may ginagawa. Ako nga pala si Ines. Bale nasa 20 anyos pa lang ako noon nang makaranas ng kababalaghan nang minsang sumama ako kay nanay sa probinsya niya, dun sa Siquijor. Sabi nila at ng mga magulang ko ay marami raw mangkukulam doon. Ako naman ay natawa lang. Sa panahon na yon meron pa bang mga ganon? Pero dahil probinsya yon ni nanay ay obligado akong sumama. Nung una ay ayoko talaga. Dahil minsan na lang makauwi doon si nanay kaya sumama na ako. Nag-leave din si tatay sa trabaho ng ilang araw. Bali umalis kami araw ng Biyernes yon. Dahil sa Laguna pa kami nakatira ay inabot kami ng maraming oras sa biyahe sakay ng luma naming L300 papuntang ferry. Pero kaya pa naman dahil matino naman yung sasakyan namin. Kahit second hand lang namin nabili noon ay hindi pa naman tumirik sa biyahe. Kinabukasan na rin noon nang maarating kami sa bahay ni Lola. May inabutan kaming isang babae din doon at may kargang batang babae na nasa 8 taong gulang yata. Manghihilot pala si Lola Esther
at ang mga naabutan namin ay nagpapahilot lahat. Nagmano ako dito kaya ngumiti naman sa akin si Lola. Ganoon din si tatay na nagmano rin. Si nanay naman ay hinalikan at niyakap si Lola sa sobrang pagkasabik. Sa tagal na rin na hindi sila nagkita. Pinapanood ko noon ang bawat ginagawa ni Lola. Bawat haplos niya sa katawan nung bata. Nang tumabi sa akin si nanay ay saka ko tinanong kung anong problema doon sa isang batang lalaki. Ang sagot ni nanay ay napilay daw yun kaya ganoon. May ilan na nag-aabot ng pera kahit maliit na halaga. Pero hindi yun tinatanggap ng lola ko dahil wala raw bayad ang pagtulong niya. Tanong ko kay nanay ay bakit hindi siya kumukuha ng bayad. Ang sabi ni nanay, hindi raw magiging mabisa ang hilot kung kukunin niya yung pera. Napatango na lang ako sa sinabi niya. Pero pag pagkain ng binigay ay tinatanggap naman yun ni Lola Esther dahil grasya daw yun. Medyo natawa na lang ako nun kasi grasya din naman yung pera pero ayaw niyang kunin. Yung iba, langis ang dala tapos yung iba naman mga prutas at gulay. Ilang sandali pa ay wala ng mga tao sa bahay. Tinawag na kami ng babaeng kapatid pala ni nanay, si Tita Kunching. Dalaga raw yun. Mas pinili daw niyang maging single. Sabi ni Tita ay sakit lang daw sa ulo ang mga lalaki. Iba-iba rin kasi tayo ng pananaw sa buhay. At sa palagay ko ay yun ang gusto ng nakababatang kapatid ni nanay. Nasa labas naman si tatay at kakwentuhan ng ilang mga kapitbahay. Sabi ni na Lola ay halos mga kaibigan na raw yun ni tatay dahil matagal rin silang tumira doon kina Lola. Ilang sandali pa ay handa na ang hapunan. Tamang-tama rin Sir Bob. Maliwanag ang buwan tapos ang sarap ng pagkain. Nagpaalam ako kay nanay na kung pwede bang lumabas matapos kumain. Pumayag naman siya pero sinugundahan ng pagtutol ni Lola Esther. Ang sabi niya, wag na raw dahil gabi na. Delikado dahil bago rin ako dito. Nagtaka ako dahil doon kaya napatingin ako kay nanay. Tanong ko pa kay Lola ay kung bakit. Pero ang sabi ni nanay ay makinig na lang daw ako. Hindi na lang ako kumibo pa. Pagkatapos namin kumain ay tinulungan ko na si nanay na maghugas ng pinggan. Medyo marami rin kasi ang hugasin. Nang kaming dalawa na lang doon ay tinanong ko ulit kay nanay kung bakit ayaw pumayag ni Lola. Ang sabi niya, basta dayo tayo at bago ang mukha mo. Hindi ba't nasabi ko sa iyo na marami ang mga mangkukulam dito? Iniligtas ka lang ng lola mo sa pwedeng mangyari sa atin. Kaya sumunod ka na lang kapag may ipinagbabawal sa iyo. Mahabang paliwanag ni nanay na naintindihan ko naman. Mabilis lang kami natapos. Naabutan namin si tatay sa terasa na nakatanaw. Tumabi ako sa kanya. Ramdam kong parang may mga matang naatingin din sa akin kaya luminga ako sa paligid. Parang isang tao yon na nakakubli sa isang puno at sinabi ko kay tatay yon. Pumasok na lang kami sa loob. Nasa taas si nanay kaya umakyat na rin kami ni tatay. Nagsarado naman ang bintana si Lola at naupo muna ako sa matigas na upuan doon. Hinawakan pa ako nito sa ulo at napangiti naman ako sa kanya. Sabi niya ay matulog na raw ako at sinunod ko naman siya. Lumabas na si nanay sa kwarto. Pumasok na rin ako dahil nandun na rin si tatay. Sabi ko kay nanay ay matutulog na ako. Napaupo siya sa dulo ng kama. Si tatay naman ay naligo pa. Bali dalawa yung kama sa kwarto at ako doon sa medyo maliit. Nauna na nga ako natulog sa kanila. Mukhang napasarap pa nga yung pagtulog ko. Naalala ko sa panaginip na may babae daw sa loob ng kwarto namin. Nakasuot siya ng itim at may alampay sa balikat. Nasa kwarto namin ito at palakad-lakad. Alam kong tulog ako noong mga oras na yon. Pero bigla na lang akong nagising nang tapikin ako ni nanay sa braso. Ang sabi ni nanay ay umuungol daw ako kaya nagising siya. Nagtaka ako. Panaginip lang pala yon pero parang totoo.
luminga ako sa loob ng kwarto. Tumabi si nanay at bakit daw ba? Binangungot daw marahil ako. Sinabi ko nga na may nakita akong babae na palakad-lakad sa kwarto, kaya parang natakot si nanay. Kinabahan naman ako sa reaksyon niya. Madaling araw nung mga oras na yon. Hindi na ako natulog at sumama na lang akong bumaba kay nanay. Gising rin pala si Lola nun. Alas 5 pa lang kasi ng umaga ay marami nang gising sa labasan. Hindi pa man kami nakakapagkape ay isang sigaw ang narinig namin mula sa labas. Buhat ng isang lalaki ang isang dalagita na parang kaedad ko lang din. Nangingisay siya na parang may sakit na kung ano. Napa-sign of the cross pa nga si Lola kaya nagtaka ako. Nay, ano po nangyari? May sakit po ba ang dalagita? Tanong ko kay nanay. Agad naman inutusan ni Lola si nanay na kumuha ng kandila sa itaas. Hindi na ako nasagot ni nanay dahil umakyat nga siya. Habang si tita naman ay may dalang palanggana ng tubig. Si tatay ay lumabas ng bahay kaya naiwan ako doong nakatayo at pinagmamasdan ang dalagita na iginapos nila. Nagkukumahog si nanay nang ibigay niya ang kandila kay Lola. Ilang saglit pa ay nagdatingan ang mga kamag-anak ng dalagita. Tapos, Sir Bob, nang ipinatak ni Lola ang kandila sa tubig ay kinilabutan ako dahil isang hulma ng tao ang nakuha niya. Nagkatinginan pa kami ni nanay. Ang aga para sa ganoong pangyayari. Maya-maya ay sumigaw yung dalagita dahil may kung anong dahon na tinapal si Lola sa noo nito. Natakot ako noon dahil nanlilisik ang mga mata nito. Mas ikinagulat ko nang sa akin siya tumingin at ilang sandali nagtatawanan naman ito na para bang nababaliw na. Sinabuyan siya ni Lola ng langis, sabi ni nanay, kaya napaliyad siya na para bang nasasaktan. May sinasabi si Lola pero hindi ko na yon maintindihan. Parang katulad sa mga napapanood natin sa TV kapag may sapi ang isang tao. Pero sa klase ng lagay ng dalagita hindi lang daw yun basta sapi. Ang narinig ko sa likod kinulam daw siya. Kinainggitan kaya ayon. Ang daming sugat sa muka nung dalagita. Dumating pa nga yung nanay nun. Niyaya ako ni nanay sa labas. Naupo kami katabi si tatay. Sabi niya, kaya daw ayaw akong payagan ni Lola kagabi ay baka matulad daw ako ng parang nasa loob. Malamang ay pinaglalaroan ng isang mangkukulam yung dalagita. Akala ko ay mga kwentong panakot lang yon. Doon ko napatunayan na kahit saang lugar pala merong ganon. Kahit wala kang gawin, basta daw kainggitan ka ay ikaw ang pagdidiskitahan. Rinig namin mula sa labas ang malakas sa tawa ng dalagita. Mabuti at marunong din yung tita ko kaya may katuwang si Lola. Ayaw pala ni nanay ng mga ganon. Dahil nga mag-asawa na sila ni tatay ay mas pinili ni nanay na doon na lang kami sa Laguna tumira, malayo sa Siquijor. Ilang oras din ginamot ni Lola ang dalagita, Sir Bob. Kakaiba talaga yung sigaw niya. Para nasasaktan ito sa mga ginagawa sa kanya. Nang sumilip ako sa loob ng bahay, ay hawak na ni Lola ang noo nito habang umiiyak. Ang rinig ko pang sabi ni Lola ay, layuan mo ang dalagitang ito. Kung hindi, ay puputulan kita ng tenga. Yun talaga yung naalala kong sinabi ni Lola Esther. Ilang saglit pa ay nawala ng malay yung babae at biglang napahiga. Umiiyak nga yung nanay nito. Ang sabi ni Lola ay ayos na raw. Tapos binigyan niya ng pulang pulseras ito at pinasuot. Huwag daw aalisin para daw proteksyon sa kulam na ginagawa sa katawan niya.